Okay, siguro pwede tayo start, no? Pasensya natin na late lang ako sa meeting natin, no? At may tinapos lang ako, no? Okay, but anyway, so ngayon pupunta na tayo sa first part, no, na discussion natin kay Module 3 in which pag-uusapan natin ngayon ang linear system. Okay, so mag-share lang ako ng aking screen. Okay, so kung natatandaan nyo ng last meeting, no, pinag-uusapan natin ang pagkuha ng roots ng isang equation. Okay, yun ang pinag-uusapan natin. Either that is the root, or that is the optima, or the maximum, or the minimum of a certain function. Okay, now, punta na tayo ngayon sa another topic, no, which is linear system. But first, let us define ano ba ang tinatawag na linear system, no? Okay, sinabi kasing linear system, no, mathematically speaking, no? Okay, it pertains to the set of equations, okay, that constitute that one or more variable, okay, to solve the response of other. Okay, now, it is a set of equations, plural, that constitute one variable to solve the response of the other. Now, mathematically speaking, ito yung equation, ito yung definition ni linear system. Ngayon sinabi the system, more than one. Okay, more than one. Now, in our field, particularly in engineering, no, makikita natin yan sa sinatawag nating conservation, no. So in this case, apply na natin sa field natin. Application ng conservation of energy. Ano ba ang sinasabi ng conservation of energy? Ano sinasabi ng conservation of energy? Anong definition niya? Ano ba ang conservation of energy? Sa physics. Ano ang conservation of energy? Cannot be created nor destroyed. Okay. So, therefore, energy confined in a certain state, okay, has constant energy. Ibig sabihin ito, hindi siya nauubos. Okay? Kahit mag-deplete siya, kahit lumipat siya sa ibang manner, for example na lang, light bulb. Chemical energy yan na cause ng tungsten na nasa loob niyan. For example na ng tungsten. Nako-convert yan sa dalawang energy. Ano yon? Isang light, isang heat. But does it mean na nawala na to? Hindi. Na-convert lang siya sa ibang energy. So therefore, mathematically speaking, no, what will be the relationship when the chemical energy converts to its equivalent light and heat energy? Anong relationship nilang dalawa? Kaya nga conservation of energy, di ba? Okay, ito na. Ito, familiar sa ating equation. Okay. Ano ang definition ng Ohm's law? Ano ang definition ng Ohm's law? Ano ang definition ng Ohm's law? Anyone? Current is proportional to voltage and inversely proportional to resistance. Okay, so therefore, yung current daw ay inversely proportional sa resistance at directly proportional sa voltage. Now, ang alam natin equation dito ay VIR. Okay, now for example, in a certain series circuit, okay, anong equal sa dalawang resistance na yan? Anong equal?
Ah, ano equal sa kanila? Yung? Okay. Therefore, kung equal si I sub 1 at si I sub 2, therefore, yung kanilang resistance ay ano, magkaiba syempre, no? Okay, yung iba magkaiba. Okay. Pag magkaiba ang resistance nila, do you think yung voltage drop nila ay magkapareho? Magkapareho ba yung voltage drop ng dalawang yan? Kung magkapareho sila ng current? Ha? Ano? Okay. Yung kanilang bang voltage drop ay magkapareho given na magkaiba yung value ng kanilang resistance? Yes or no? Ah, ha? Magkapareho sila ng voltage drop? Magkaiba. Okay. Another law. Okay? Na nag-govern sa isang circuit, KVL or Kirchhoff's voltage law. Ano sinasabi ng Kirchhoff's voltage law? Anong sinasabi ng Kirchhoff's voltage law? Yung summation ng all voltages is equal to 0 po. Okay. So sinasabi dito, yung summation, ibig sabihin nito, yung voltage dito, okay, ay evenly distributed saan? Dito, dito. Tama? Okay, syempre sum yan. So yung sum ng voltage drop ko sa 1 at sa 2 ay yun yung aking total na voltage. So therefore, conservation of energy, makikita natin dito na yung supply ko ay function ng aking current sa 1, yung current ko sa 2, at yung kanilang respective na resistances. Diba? Conservation of energy kasi nga, equal dapat ito sa voltage drop ni 1, ni 2. So this is an example of a linear system. Diba? Ang sabi ng linear system, ano ang relationship ng variable na to, dito? Paano sila nagre-relate? Diba? Okay? Paano naman pag tayo ay nakaparallel? Pag ginawa kong parallel yan, magiging ganito lang yan, diba? Okay, same equation. I sub 1. I. Ano lang, I na lang. I sub 1. I sub 2. Okay? I sub 2. Diba? Now, KCL, no? Ang Kirchhoff's current law, another law governing our circuit. Anong definition ng KCL? Current entering is equal to current leaving. Okay, current entering is equals to current leaving. The current entering on node A is equals to current leaving. I sub 1, I sub 2. 0 yan, di ba? So, dapat, okay, dapat, yung current ko dito, tama ba? Di ba? I sub 1, papunta kay I sub 1, I sub 2, papunta kay I sub 2. Sa tingin nyo, pag lumabas na dyan, ano yung value nito? Pag pumasok siya dito, ano yung magiging value ni dito? Pagdating mo dito? Di ba ito rin yun? Di ba? Kaya nga conservation of energy. Di ba? Syempre, guys, no? Okay, babalik tayo sa concept na, okay, ang ating magiging current ay, ano? I sub 1 plus R sub 2. In this case, di ba, ang I sub 1 ay V over what? R sub 1, V over R sub 2. Ay, syempre, voltage drop, no? Yung dalawa. Okay, sa isang parallel circuit, anong equal? Anong equal? Sa isang parallel circuit, anong equal? Voltage. Voltage. So therefore, their respective voltages are equal. So therefore makikita natin yan na IB over 1 plus 1 over R1, 1 over R2. Tama. Okay. So therefore, conservation of energy in a sense that the total current or I sub T
I sub t will be equal to the what? Usually, in this case, ito ang known, ito ang unknown. Okay? Ito ang known, ito ang unknown. Okay, dito naman sa atang series, di ba? Ito ang known, ito ang unknown. Okay. Now, we can summarize that in this. No? Okay, base sa conservation of energy na sinasabi diyan na ang isang linear system daw ay may composition na A, X, at B. 'Di ba ang sabi sa definition na ano ang magiging relationship ng X with respect to their B. Ang tawag dito sa X ay variable. Ito yung unknown na tinatawag. Yung A, yan yung coefficient. Okay, yung B, yan yung ating tinatawag na constant. Okay, in terms of our Ohm's law, that is the B. Okay, is equals to I and R. Okay, as you can see, the B na binabanggit dito, yan yung constant, di ba? Sa isang, okay, sa isa, let's say for example, sa isang parallel circuit, ang constant ay B. Okay, given na yan. B is equals to I, usually this is the unknown, multiplied by R. Coefficient, pag sinabing coefficient, function siya ng B. Okay, function siya ng B para makuha si I. Okay, now, this R, this will constitute our linear system. So, kaya ko tinawag na equations kasi nga, linear system must be greater than 2. So, the set of equation for a certain linear system must be greater than 2. Hindi dapat siya isa lang. Okay? So, kailangan kong i-relate ang equation ko dito, equation ko say sa first loop, sa second loop. At ano ba yung equal sa kanila? Ang equal sa kanila ay pareho silang may value ng I sub 1. Okay? Pareho silang value ng I sub 1. Bakit? Kasi nasa gitna siya. Tama. Okay. Without delving too much in circuit analysis, what I'm trying to say is, okay, the linear system constitute by two or more equation. Why? Because one equation must be related to another equation. Dapat meron silang relationship sa isa't isa. Okay, para masabi siyang linear equation. Okay, now. Okay, so sabi ko nga, no, pag ito ilalagay natin sa isang equation, ganito maging itsura niya. Okay? A sub 1, 1 is x sub 1 plus a sub 1, 2, x sub 2 plus a sub 1, n, x sub n plus b. Ito yung coefficient, ito yung constant. Ito yung unknown. Okay? So, syempre, pag yan ay gagawin kong general form, ito yung general form niya, magiging ganito siya. 1, that is a sub n1, n sub n2, n sub nn, x sub bn. Now, paano natin mako-convert to sa kanyang equivalent na matrix? Now, para mas madali ang magiging analyzation natin ng linear system, we have to convert this, no, to its equivalent matrix. Okay, in order for us to simplify our calculation. Now, what is matrix? Matrix is just simply a rectangular array of elements. Now, the rectangular array of elements is yung binanggit ko nila, yung A. Okay? Yung A. Okay. Now, dito sa module na to, i-discuss ko yung iba't ibang klase ng matrix at yung iba't ibang klase ng operation. Okay? Dito ko siya discuss sa matrix notation. Okay? Kaya mapansin niyo dito, meron talaga akong isang module dito na nakalaan or naka-designate para lang kay matrix, no? Okay, which serves as our prerequisite on studying linear system. Okay, ito, make sure na pag-aralan niyo siya, no? Ayan siya. Okay? And dito naman sa module 3A, okay? Dito ko na-introduce ng mismong linear system. Ito 'yon. Ito yung binanggit ko kanina.
So, this is what we call yung pinakita ko sa inyo kanina, standard form 'yon. Okay. We will basically convert yan into equivalent matrix form, di ba? Okay, if you know the operation of the matrix, mas madali lang i-execute ang ating linear system. Okay? So, ang ginawa ko lang dito, hiniwalay ko lang, or ginawa ko lang matrix form yung ating standard form. Okay? Now, okay. Dito sa module 3A, no, hinati ko to. No, by the way, ang buong module 3, hinati ko dito sa part na to. Okay. So, meron kasi tayong tinatawag na non-iterative at iterative method ng pagsasolve ng linear system. Pag sinabing non-iterative, ang ibang tawag nila dito ay direct. Dito naman ay indirect. Pag sinabing direct, no, meron kang equation, okay, meron kang methods, then that's it. No, you will just simply apply the algorithm or the methods, then you will have the answer. Okay, ganun siya kasimple, direct. Kaya lang dito sa direct method, meron siyang iba't ibang let's say mga iteration or mga forms. No, bakit ko nasabing iteration? Okay. Kasi nga, ang pinakauna talaga diyan ay yung graphical. Pag sinabing graphical, okay, mamaya ko nagdi-discuss yung iba, no? Graphical, ito yung pinaka simple na pagkuha ng unknowns. Why? Because from the name itself, gagraph mo lang siya. For example, ito. This two equation, pag ginanap ko sa isang Cartesian plane, ito. Kung saan sila nag-intersect, yun ang solution. In this case, for example, yan ay 4 at 3. Okay. Now, kaya lang, ang problema, ganito, pag gumamit tayo ng graphical method, ang possible na mangyari ay una, yung dalawang line hindi mag-intersect. Pag yung dalawang line hindi nag-intersect, walang solution yan. Tama ba? Kasi ang sinasabi ng graphical, no, as I will discuss on this module, no, pag ang idea ng graphical dapat may mag-intersect na line para masabi natin yun ang solution. Yung pangalawang instance na pwede mangyari diyan, dikit o pareho sila ng slope, anong mangyayari diyan? No? Hindi mo makikita ang magiging solution niya kasi nga dikit sila, pareho sila ng slope eh. Dito sa pangatlo, sa letter C, mapapansin nyo, meron nga silang intersection kaya lang malabo. Nandito siya. Hindi mo siya madidistinguish kung ano yung true solution. Kaya, ang graphical, no, ay ika nga, medyo ill-conditioned siya at some point na hindi mo siya pwedeng gamitin sa lahat. Kaya, nag-i-introduce tayo ng numerical methods. Okay. One of the methods, okay, na di-discuss ko is yung determinant at yung Cramer's rule at yung naive-Gauss. Okay, this will constitute the module 3A. Then next meeting, di-discuss natin to. Si pivoting, tridiagonal Gauss-Jordan, at si C. Itong si LU, decomposition, inverse, at si Cholesky. Okay, so ito yung pagkakahati-hati ko ng magiging discussion natin para kay direct method or non-iterative. Okay, dito naman kay iterative, dalawa lang. Ang meron tayo dito, si Gauss-Seidel at si Jacobi iteration. Okay, now, as you go through to this module sa pag-aaral nyo ngayong week, no? Okay, mapapansin nyo dito na yung bawat isa dyan, merong pros at cons. Hindi ko na sasabihin kung ano yon. But the same idea that we have on the bracketing method the open method. Ang isang method na kailangang i-mitigate ng isang method. Okay? Meron dapat siya or mag-modify ng method para mag-fit in siya doon sa mismong equation na meron ako. Okay? Yun ang pag-aaralan. Bukod sa pag-aaralan natin ang mga method na yan, pag-aaralan din natin paano siya i-apply at saan siya gagamitin. Okay? So yun ang magiging discussion natin, no, for this coming weeks to follow and months, no, for our linear system. Okay. As for the machine activity, sa machine activity natin dito sa linear system, dalawa lang. Isang non-iterative at isang iterative lang.
Okay, dito ko ituturuan kung ano yung magiging best approach ninyo sa isang linear system na meron tayo. Bakit siya dapat gamitin? Okay? So yun ang magiging activity niyo for this week is for you to study the module 3A and the module 3, the matrices. Okay, the playlist, okay, is already uploaded on your Google Classroom, guys, no? Nandiyan na lahat yon, even yung mga Excel file ko na ginamit ko sa mga lesson na yan, nandiyan na rin yon. No? Okay, kung mayroon time kayo, i-go through nyo siya, basahin siya isa-isa. Okay, as for the video, ito na siya. No, nakalatag na siya dyan lahat. Okay? Sige. So far ba may tanong? May tanong so far? May tanong? May tanong so far? Next week, no? Sorry. Nawala yung ating pan, no? Pasok na ulit. Okay, so next week, discuss natin, no? Okay, particularly si pivoting, tridiagonal, at si Gauss Jordan. Okay, so that will be our lesson for next week. Okay? Sige, so far ba may tanong? May tanong so far? Guys? Pasensya na, no, na-DC ako. May tanong ba so far? Okay, kung wala nang tanong, mag-check lang ako na attendance. Saan po? Present po. Ascent? Present po. Abigail? Abigail, Buguis. Brian, Cabornay. Present po, sir. Prince, Caliano. Present po. Justin. Present po. Erickson. Present po, sir. Rowald. Present po. Marl. Present po. Jeosus. Present po. Presi. Presi May Hamito. Maika. Present po. Maraya. May. Present po. Jasmine. Present po. Jasmine, Present para. po. Hayajin. Present po. Sasrara. Present po. Daniela Robenta. Ana. Present Salvador. po. Joash. San Juan. Mary Grace. Present po. Paul Adrian. Present po, sir. Carl Vincent. Present po, sir. Okay? So Sir, wala na. present po. Sinong present po? Hamito po. Ay, Hamito ba? Hamito. Okay? Sige. Okay, may mga kon ba? May habol? Wala naman. Hahabol? Okay. Sige. Okay, kung wala nang tanong, again, next week, guys. Okay, tutuloy natin discussion natin, no? Okay, for this module 3. No? Again, makita natin, mapag-aralan nyo in advance yung pagiging progression ng discussion natin dito. Okay? Sige. May mga tanong? Okay? Kung wala nang tanong, so bago tayo mag-end, guys. Sir, excuse po. Ano yun? Paano po yung exams? Anong exam? Sa midterms po. Midterms? Wala pa naman tayong midterms, ah. Okay po. Sige po. Gusto mo na ba? Hindi, sir. Nagtatanong lang Pwede rin ako. naman. I-advance natin. Hindi, sir. Wag Medyo- po. Ano lang ka na, sir. Okay. Sige, wala pa. Panik lang ako. Excited ka masyado. Kala ko gusto mo na mag-midterms eh.
Okay, sige. May mga tanong pa ba? Sir, Wala? bali next week po face to face. We'll let you know. Sabihan ko kayo. Pero malamang yung face to face. Di ba Apa. ganun naman tayo? Thank you po. Sige. May mga tanong? Sir, hindi pa ba naman po by November yung midterms? Okay, kasi tayo hinabol pa natin matapos yung module 3. Okay lang naman yun. Okay, kasi ito medyo matagal. Medyo matagal kasing discussion si linear system. Or unless gusto Okay niyo po. talaga, habol natin. Ayaw po. Sige. Okay lang yun. Okay lang yun. Kasi talagang tinatapos ko talaga itong module 3 bago ako nagpapa-midterm. Okay, di ba ganun naman yung hatian natin? Sige. Okay. Sige. May mga tanong pa ba? May mga tanong? Wala na po, Okay, sir. kung wala nang tanong, okay, kung bago tayo mag-end, alam niyo siguro, paki-open lahat ng mga camera niyo para sa ating documentation. Okay, paki-open lahat ng camera, lahat ng nandito. Antayin natin yung iba. Okay, antayin natin yung iba. Sir, Bugis po present. Ha? Bugis po. Abigail Bugis. Okay, sige. Thank you po. Sige, picture tayo saglit. Tingin sa camera. Okay, 1, 2, 3. Okay, so thank you again guys for attending our lesson for this week. Ingat kayo lahat. Have a blessed week. Thank you.